Maliban sa pagmamahal sa bayan, may imahe rin si Pepe na lover boy dahil sa dami ng babae na maiuugnay sa kaniya. Pero ang babae na sinasabing unang nagpatibok sa puso ng ating pambansang bayani ay si Segunda Katigbak. Unang pagkikita sa bahay ng lola ni Pepe sa troso. Naglalakad si Pepe at Mariano papasok sa bahay. Sa wakas, matapos ang mahabang paglalakbay, nakarating rin tayo sa bahay ng aking lola. Siyang tunay kaibigan, tunay na nakakapagod ang ating paglalakbay. Kaibigan, ito pala ang bahay ng aking lola. Oo, kaibigan, at iyan ang iyong lola. Pepe, ito nga pala si Segunda na aking nakababatang kapatid. Segunda, ito nga pala si Pepe na aking. Ay, nga pala yung ilaw. Sa La Concordia College sa Paco, Manila, kung saan nag-aaral si Segunda at isa sa kapatid ni Pepe. Dito rin ang madalas nilang tagpuan at ligawan. May tagpo pa kung saan tinanong ni Segunda si Pepe. Pepe, what is your favorite flower? I like white flowers and dark flowers. Yun din ang gusto ko. Sa bahay nila Segunda, bumisita si Pepe sa bahay nila upang sunduin si Mariano. Habang naghihintay si Pepe kay Mariano, ay nakausap niya si Segunda. Wala ho. Hindi ko inisip kailanman ang umibig, lalong-lalo na sa mga magaganda. Tara na, Pepe. Tayo na't pumunta sa ating pupunta. Ano ito, kaibigan? Pinabibigay yan ng aking kapatid. May mga matang kung minsan ay makislap at nangungusap. May ngiting nakakagayuma. Hindi siya ang pinakamagandang babaeng nakita ko. Ngunit hindi ako nakasilay kailanman ng higit na kaakit-akit. Leonor Rivera at Leonor Valenzuela. Sa katunayan, dalawang Leonor ang niligawan ni Pepe noon, pati si Leonor Valenzuela. Ngunit naniig ang munting kasera. Magandang araw, kaibigan. Kaibigan, kamusta ka? Mabuti naman. Ito na ba ang panahon para ibigay ang mga sulat? Maaari mo bang iabot ang aking mga sulat para sa aking mga Leonor? Taimis para sa aking Leonor Rivera. Masusunod, aking kaibigan. Sa ilang panahon ng kanilang palitan ng liham, mas nanaig ang pagmamahal ni Pepe kay Leonor Rivera. Napisa no na-engage ang dalawa, ngunit nagpasya ang kuya ni Pepe na si Pasiano sa tulong ng ama ni Leonor na si Pepe ay tumungo sa Europa upang maglingkod sa bayan. Pasiano, tutulungan ko kayo ni Rizal upang siya ay makapag-aral sa Europa. Ngunit bakit hindi? Tila bigla naman ang inyong alok. Alam mo ang aking dahilan. Mabuti na iyon upang mapalayo si Rizal. Hindi sila maaaring ikasal sapagkat si Rizal at ang aking anak ay magpinsan. Naiintindihan mo ba, Pasiano? Naiintindihan ko ang inyong nais ninyo. Kung gayon, ay agad kong kukumbinsihan si Rizal upang mag-aral sa Europa. Sa pakiusap ni Pasiano kay Pepe, ay pumayag ito na mag-aral sa ibang bansa. Patuloy silang nagsulatan sa isa't isa, ngunit wala silang natatanggap sa mga sulat na ito. Yun pala sinusuhulan ng ina ni Leonor ang lokal na kartero
na harangin ang mga sulat ng dalawa at ibigay lahat ng ito sa kanya. Kung iisipin, Magandang araw po, Senyora. Ito po ang sulat mula kay Pepe. Pinapaabot po yan kay Lito. Kartero, ibigay mo sa akin ang mga sulat na galing kay Pepe at huwag mo na itong ipaparating kay Lito. Masusunod po, Senyora. Heto, tanggapin mo ang kaunting tulong. Malaking tulong po ito para sa akin. Pauna na po ako. si Pepe noon ay itinuturing na filibustererong nobelista kung kaya't ayon ng mga magulang ni Leonor na mapakasal ang anak nila sa isang rebelde. Mr. Kipping, Inayos ng ina ang pagpapakasal ni Leonor sa inhinhero ng riles ng tren na si Charles Henry Kipping. Mr. Kipping, dito pwede ako tayo. O siya, maiwan ko na muna kayo, Lenore. Nagsimula na nga ang ligawan ni Kipping at Leonor. Oh, my beautiful Nina, this flower symbolizes my love for you, as pure as this white cloud. Sa paniwalang nakalimutan na siya ni Pepe, umayag ito na magpakasal sa binatang si Charles Henry Kipping. Nang may isang sulat ni Pepe ang nakalusot, nagtaka si Leonor at naghanap pa ng iba sa kanilang pagsusulatan. Julian! Pepe? Pepe? Anong ibig sabihin nito? Anong ibig sabihin nito, Nay? Ang daming sulat! Nakita mo! Nakita mong nahihirapan ako! Nilokong mo ako, Nay! Iniisip lang namin ang pinapapaasal mo. Hindi naman namin lubos maisip. Napahirapan niyo ako! Sabihin niyo yung totoo! Isip lang namin ang pinapapaasal mo. Hindi ko lubos maisip na magkakasama kayo ni Pepe sa tulungan sa oras na wala kami. Hindi ko kayo bibigyan ng kahiyan, Ina. Itutuloy ko ang kasal. Sinunog ni Leonor ang mga sulatan nila ni Pepe at habang naglalakad sa simbahan nahulog ang mga abono ng mga ito mula sa laylayan ng kanyang trahe de boda. Ang araw ng aking kasal, tila araw ng aking kamatayan. Consuelo Ortega. Si Consuelo ay sinasabing pinakamagandang anak ng dating alkalde ng Maynila na si Don Pablo Ortega. Sa panahon ng panunungkulan ni Gobernador General Carlos Maria de la Torre noong 1869 to 1871, 18 taong gulang ang dalaga. Paano nagkakilala? Una nakita ang dalawa noong 16 ng Setyembre
taong 1882. Dahil nga nag-iisa at malayo ang kanilang pamilya at bayang sinilangan, hindi maiiwasang tumibok muli ang puso ni Pepe para sa iba. Maraming regalo ang inihandog niya kay Consuelo, dahil ang gawa sa sinamay, panyong gawa sa pinya, at tsinelas bilang paghahanga sa dalaga. Napasulat pa nga ito ng tula na pinamagatang Ala Senyorita. Paano nagwakas ang relasyon? Hindi na pinilalim ni Pepe ang relasyong na namamagitan sa kanila ni Consuelo. Ito ay sa kadahilanan ng nakatali pa siya kay Leonor Rivera noong mga panahong na iyon. Isa pang dahilan ay ang pagtingin ng kaibigan niyang si Eduardo de Leyte, isang mestizo mula sa Leyte, sa dalaga. Ayaw niyang ipagpalit ang pagkakaibigan para sa isang babae. Seisan. Si Seiko Sei, na tinatawag ni Rizal na Oseisan, ay 23 anyos na Haponesa na anak ng isang samurai. Nagtatrabaho ang dalaga sa legasyon ng Espanyol sa Tokyo. Paano nagkakilala? Noong Pebrero 1888, nagtrabaho si Pepe sa legasyon ng Espanyol sa bansang Hapon at doon nagkakilala ang dalawa. May kakayahang magsalita ng wikang Ingles at Pranses ang Hapones, kaya madaling nakapagbuo ng relasyon ang dalawa. Tinuruan rin ng dalaga si Pepe ng wikang Hapon. Mababasa sa kanyang tala-arawan ang sulat niyang para kay Seiko na nagsasabing, To you, I dedicate the final chapter of these memoirs of my youth. No woman like you has ever loved me. No woman like you has ever sacrificed for me. Like the flower of joy that falls from the stem, fresh and whole, without falling leaves or without withering. With poetry still despite its fall, those you fell, neither have you lost your purity nor have you delicate petals of your innocence fade. Paano nagwakas ang relasyon? Dahil sa kanyang misyon para sa iyan ng bayan, kinakailangan niyang umalis at iwan ang Haponesa papunta sa San Francisco sa Estados Unidos noong April 13, 1888. Gertrude Beckett. Si Gertrude ay isa sa 6 na anak ni Charles Beckett. Si Charles ay isang Ingles na nagmamay-ari ng 37 na paupahang bahay sa London, kung saan namalagi noon si Pepe noong Mayo taong 1888. Paano nabuo ang relasyon? Dahil minsan tumira si Pepe sa lupa ng mga Beckett, nagkakilala si Gertrude na tinatawag niyang Getty. Hindi naglaon, nagkagusto na ang dalaga kay Pepe. Tinulungan niya si Pepe sa kanyang mga gawaing sining. Kabilang dito ang Prometheus Bound, The Triumph of Science over Death, at The Triumph of Death over Life. Paano nagwakas ang relasyon? Umiwas si Pepe sa lalo pang lumalalim na pagtingin ni Getty. Bago pumunta ng Paris noong Marso 1889, ibinigay niya ang eskultura ng magkapatid na Beckett na mismong kanyang nililok. Suzanne Jacobi. Si Suzanne ay pamangkin na may-ari ng paupahang bahay na tinirhan ni Pepe sa Brazil noong Pebrero taong 1890. Paano nagkakilala? Sa mahal ng gastusin sa Paris, naisipan niyang iwan ang lugar para pumunta sa Brazil at doon mamalagi. At dito niya nakilala si Suzanne.
6 na buwan rin nang sila ay nagkasama. Paano nagwakas ang relasyon? Umalis si Pepe papuntang Madrid, pero bago yun ay nag-iwan siya ng tsokolate para kay Suzanne. Sumulat ang dalaga sa kanya na bumalik sa Brazil. Bumalik nga siya noong Abril taong 1891, subalit hindi para kay Suzanne, kundi para ituloy ang gawin ang kanyang nobelang El Filibusterismo. Nelly Busted. Si Nelly ay may dugong Pinoy. Ang kanyang ina ay Pilipina, samantalang ang kanyang ama ay isang British na nagngangalang Eduardo Busted. Manliligaw niya si Antonio, kapatid ng kilalang pintor na si Juan Luna. Naging kaibigan ni Pepe ang pamilyang ito. Sa studio ni Juan Luna ay madalas ding nakikipaglaro ng fencing si Pepe kay Nelly at sa kapatid nitong si Adelina. Ito ang panahon kung saan naputol na ang relasyon na namamagitan sa kanila ni Leonor Rivera na ikinasal noon kay Henry Keeping, kaya maaari na ulit siya magkaroon ng panibago at legal na katipan. Nagkaroon ng paghanga si Nelly kay Pepe. Dahil dito, bigo si Antonio Luna na nooy nanliligaw rito. Sa sobrang pagkadismaya, nagpahayag ang nakainom na general ng maaanghang na salita laban sa dalaga. Dito na nahinamon ni Pepe ang nag-aamok na si Luna sa isang duelo. Hindi naman natuloy ang duelong ito sa paghingi ng tawad ni Antonio. Paano nagwakas ang relasyon? Naisipang minsan na alukin ng kasal ang dalaga, subalit hindi ito natuloy. Ito ay sa kadahilan ng hindi pinalitan ni Pepe ang kanyang pananampalataya sa relihiyong Protestantismo na kagustuhan ni Nelly. Isa pang dahilan ay ang pagtutol ng ina ni Nelly sa relasyon ng dalawa, na nagwikang hindi raw kayang buhayin ni Pepe ang kanyang anak. Maayos at mapayapang naghiwalay naman ang dalawa. Josephine Bracken. Si Josephine ang huling babae ng kanyang buhay. Siya ay matuturing na legal na asawa ni Pepe. Kanyang mga magulang ay parehong Irish, ngunit siya ay sinilang sa Hong Kong. Nabighani si Pepe sa alindog ng dalaga. Si Bracken na nooy 18 anyos ay naglayag papuntang dapitan upang samahan ang kanyang ama-amahan na si George Topher na nagpapatingin ng mata kay Pepe. Dulce Estranghera ang bansag ni Pepe sa kanya. Bago umalis sila Josephine ay hinalikan ni Rizal ang kanyang kanang kamay. Hindi nagtagal ay nagkamabutihan ang dalawa. Nanirahan sila sa barangay Talisay sa Dapitan. Pepe! Magpahinga ka muna rito. Nandiyan na, mahal. Pepe, magkape muna tayo. Kumbinsihin natin siya na huwag siya magpapakasal sa babaeng iyon. Siyang tunay, mapapahamak lamang siya doon. Ngunit hindi boto ang mga kapatid na babae ni Rizal kay Josephine.
na sila Narcisa at Saturnina. Pepe, hindi kayo pwedeng magsama. Nakuha siya ng mga file na pinadala para kay Matyagan. Siyang tunay, makinig ka sa amin para dito sa iyong ikabubuti. Nang makabalik si Josephine sa dapitan mula sa pamamalagi niya sa pamilya Rizal sa Manila, iniregalo ni Pepe ang kanilang pagpapakasal. Nagtungo si Rizal sa simbahan upang kausapan si Padre Antonio Obach. Padre Antonio, maaari po ba ako humingi sa inyo ng basbas upang ikasal kami ni Josephine? Ginoo, maaari ko ba mas basa? Papalit ako. Sure. Nag-walkout si Rizal papunta kay Josephine. Sa kabila nito, itinuloy ng dalawa ang kanilang pagpapakasal kahit walang basbas ng simbahan. Nagkaroon ng anak si Pepe kay Bracken, subalit patay ang bata pagkasilang. Pinangalanan ni Pepe ang kanyang anak na ito na Francisco. Consumatum est.